Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Dito po sa Tambayan mga kabayan, komento po na inyong lingkod. Mga kababayan, komentuhan po natin agad itong issue po, mga tambay. Ito pong ginawa po ng USEC na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President at ito po ay nakoronahan din po ito ni Atty. Guanzon na isa pagiging attack dog mga tambay ay nagsumiti po ng kanyang courtesy resignation. Bakit kaya mga kabayan? Yun po ang tanong natin bakit kaya? Samantalang lahat ng kanyang nire-release sa kanyang pagiging USEC ay ayon sa kanya ay puro tama at napakaraming sinasabing ang Vice President ang fake news at ang mga sumusuporta sa tama ang fake news daw mga kababayan. At syempre po komentuhan din po natin ito pong kauna-unahang pagkakataon hindi po maisasama o hindi kasama sa biyahe ng Pangulo ang First Lady mga tambay dahil pupunta po sa Amerika o sa USA ang Pangulo. Bakit kaya hindi kasama ang First Lady mga tambay? Napaka-importanting bansa, powerful katulad po ng Estados Unidos. Pero bakit kaya hindi sumama ang First Lady o hindi kaya isinama? Mga kabayan, unahin po natin komentuhan itong pong unahin po natin pakinggan ito pong kay Claire Castro mga tambay, kay Yusek. Nagsumite ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Mga kapatid, yan mga tambay, maging maalam. Nagsumiti na po ng kanyang courtesy resignation at isunod naman po natin ang balita po na ang First Lady ay hindi raw po makakasama o hindi kasama sa pagpunta sa Amerika. Pakinggan po natin itong balita. I started All Nation Restoration to help people. Chase for Business is literally what it says in the name. It is Chase for Business. Sandali lang po, anuhin natin. One place. So we can help people get back to life. Ito po. Hindi kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa nakatakdang biyahe ni PBBM sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Simula nang maupo sa pwesto noong 2022, ito ang unang pagkakataon na hindi kasama ng Pangulo ang unang ginang. Hindi idinetalye ng Malacanang ang dahilan ng absence ni FL pero ang Pangulo raw ang pumili ng kanyang delegasyon kabilang ang kanyang economic team. Nakatakda ang unang bilateral meeting ni PBBM at US President Trump sa White House sa July 22. Yan po mga tambay. First time. Bakit kaya? Ano na kaya nangyari? Bakit hindi kasama ang First Lady? Dahil pumutok po kasi yung issue sa Amerika. Doon po sa nilabas po ng LA na result ng pagkamatay po ng billionaire o na negosyante na si Tantoco mga tambay. Ang lumabas po kasing result dyan ay overdose sa pulburon. Bakit kaya? Bakit kaya mga tambay? Dahil kasama dito sa delegasyon kaya nung pumunta po ang First Lady ron at baka maungkat o sinasabing malaking kahihiyan ang nangyari dahil po pulburon ng issue, hindi kaya? Dahil alam naman po natin, ang Pangulo po ng Amerika ngayon ay galit po sa pulburon. Naglilinis nga po siya ng pulburon Di ba? Naglilinis siya ng pulburon, tawas at coke sa Amerika. Di ba? Lalong-lalo po yung talagang ginagamit po yung malalaking sindikato. Ginagamit ang pulburon para po ipasok sa Amerika. Di po ba? Pati po mga kriminal. Di po ba? May mga record, may mga kaso, nililinis po niya. At yung mga sinasabing sobrang tagal na po nag-stay o mga nag-TNT sa Amerika mga katambay, nililinis niya po. Kaya galit po si President Trump
sa gumagamit ng pulburon. Isa kayang dahilan ito? Nagtatanong na si Kamanong. Nakapagtataka po kasi. Isang powerful na bansa. Lahat po ng presidente sa buong mundo, lalong-lalo po kung ito po'y kaalyado ng Amerika, talaga pong pinaghahandaan po ng bansa yan, katulad ng Pilipinas, na makausap mo personally ang Pangulo ng Amerika. Kasama ang iyong First Lady. Kasi isa po itong history ng pagiging presidente mo na nakausap mo yung presidente ng Amerika. Nagkaroon kayo ng meeting. Di po ba? Kaya nakapagtataka. Bakit kaya? Yan ang tanong natin. Bakit kaya hindi isinama, mga kabayan? O bakit kaya wala? First time nangyari. Dahil ilang balik po sila sa Amerika. Kung natatandaan po natin. Ilang balik sila sa Amerika noong panahon po ni President Biden. Kasama po ang First Lady. Pero ngayon, bakit kaya? Dahil kaya sa issue ng pulburon sa Amerika, sa Los Angeles, sa Beverly Hills? Nagtatanong lang po. Yan po ang nakapagtataka, hindi po ba? Tapos dito naman po, kay Yusek, nakapagtataka rin po, mga kabayan, na yung sinasabing pinakamagaling na sinasabi nila, hinahangaan nila ang pagiging Yusek. Mga tambay, kauna-una sa history ng bansa na nagkaroon ng Yusek na tinaguriang reyna di umano ng fake news. Kahanga-hanga po yun. At kinoronahan pa ito. Binigyan pa ng korona ni Atty. Guanzon na yung kanyang titulo ay sa kanya raw po yun, yung pagiging attack dog di umano ayon kay Atty. Guanzon. Kinoronahan, siya raw po ang reyna ng mga attack dog ayon kay Atty. Guanzon, mga kabayan. At binigyan din po ito ng alias, bagong titulo ng Vice President na garbage in, garbage out. Dahil daw po ang pumapasok daw po sa bunganga ng Yusek na nag-file po o nagbigay po, nagsumite ng kanyang courtesy resignation na tinatawag ng Vice President, na basura ang pumapasok at basura din ang lumalabas sa mga bibig nito. At sinabi rin ng Vice President na ito daw po ay pinsan ni Franz Castro na convicted ng child abuse. Mga kababayan, nakita niyo po yung yung mga ginawa pong mga bagong alias, bagong tawag, mga tambay. Nakapagtataka, no? At lahat naman po alam naman po natin 'yan dahil nakita po natin nung nagsalita ang Pangulong Marcos nung mga nakaraang buwan, di po ba? Pinagsubmit niya rin po ng mga courtesy resignation Lahat po ng kanyang gabinete, di po ba? Pinagsubmit niya ng recognition o itong courtesy resignation. Di ba? Pinagsubmit niya lahat Ano po ba ginawa ng Pangulo? Di ba ni-retain niya? Lahat po na ibalik. Iilan lang, mabibilang mula sa daliri yung hindi niya pinabalik sa mga kanilang posisyon. Yung iba na ilipat lang. Di po ba? Ito na nga yung pinakamagaling. Di po ba? Kung nagpapabagsak ka, mga tambay, at kung sa pagiging sinungaling, di umano, kayang-kaya mong baluktutin ang tama, nagiging mali, di umano. Yung mali ay nagiging tama, yung tama ay kaya mong gawing mali. Sinasabi nga, siya na yung pinakamagaling sa pamamaraan na ganyan, di umano. Siya na. Ayon po yan sa ating mga kababayan. At ayon mismo yan sa Vice President. Kaya niyang gawing, yung basura ay kaya niyang gawing mabango. Hindi po ba? At sanay na sanay daw po ito bumaliktad ng istorya at kayang-kayang pasinungalingan, mga kababayan. Ayon po yan sa Vice President. Mga kababayan, nakita niyo po? Bakit kaya? Para po yung intensyon o yung sinasabing issue ay kahit papaano ay mabawasan. Kasi sikat na sikat po ngayon ang First Lady, lalong-lalo po sa pulburon issue. Bakit kaya? Para po yung intensyon o yung issue ay mailipat naman po rito kay Yusek para siya naman po ang pag-usapan. Hindi kaya? Para maging panakip butas
Dahil nga po nag-file na siya ng kanyang recognition o sinasabing courtesy resignation. Unbelievable, mga kababayan. Hindi kaya, mga kababayan? At sa tingin naman po natin, mga kababayan, baka naman ibalik yan. Parang issue lang yan. Hindi, kasi mahirap na po kasi makakuha ng ganyang klaseng USEC. Lalo po, yung sanay na sanay sa kahihiyan, di umano. Sanay na siya na tawagin siyang garbage in, garbage out, di umano. At sanay na po siya at kayang-kaya niyang tanggapin na siya ay tinatawag ni Atty. Guanzon na attack dog. Bihira po makakuha ng ganyang USEC na kaya mo tanggapin lahat ng kahihiyan, lahat ng batikos sa'yo ng taong bayan. Kaya mong tanggapin, mga kababayan. Bihira po makakita ng ganyang klaseng tao. Hindi po ba? Kaya po kung yung komento po natin, hindi po nila pawawalan yan. Lalong-lalo po kailangan po ng ganyang klaseng USEC ang binagoong ang Pilipinas. Sa dami po kasi ng issue ng binagoong ang Pilipinas, kailangan mo ng ganitong klaseng USEC. Hindi po ba? Dahil napakaraming issue. Issue sa pulburon. Issue sa pamumulitika. Issue sa kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Issue po yan Ayon sa Senado yan. Kidnapping. Issue po yan. Issue ng napakaraming paglabag sa proseso ng batas. Issue po yan. Issue ng 2025 national budget. Maraming blanco. Issue po yan. Kailangan po dyan ng isang USEC. Issue po sa flood control. Di ba? Issue sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS. Issue sa Lotto. Di ba? Issue sa Maharlika Investment Fund. Di ba? At issue sa pagpapabagsak gamit ang impeachment sa Vice President. Kailangan mo inang katulad na isang USEC na kaya niya lahat. Kaya niya lahat itong ituwid, patotohanan na tama lahat ang direksyon ng pamahalaan. At mali ang mga Pilipino na nakakakita ng hindi tama ang direksyon ng pamahalaan. Kailangan mo na isang USEC na sa katauhan ng katulad nito. Hindi po ba? Kaya hindi po basta-basta pawawalan. Baka yan po, isang araw o kinabukasan, magulat na lang tayo, yan po hindi tinanggal o hindi tinanggap ng palasyo ang kanyang courtesy resignation. Hindi tinanggap. Balik ka sa pwesto, baka taasan pa ang pwesto. Baka bigyan pa ng bonus katulad nung ginawa nung tinatawag na aso. Yung nagpakaaso, sunod-sunuran, ayon niya sa mga kababayan natin, nagpakaaso daw, nabigyan pa ng posisyon. Tumaas pa ang posisyon ng mga naging aso at nagpakaaso daw. Baka ito mga tambay, baka naman taasan pa ang posisyon, mga kabayan. Hindi kaya? Baka magulat po tayo, baka gawing ombudsman yan. Hindi malayo. Mga kabayan, isa rin po abogado yan. Di ba? Kaya hindi natin alam. Baka bigyan ng bonus. Kasi yung kumidnap kay dating Pangulong Duterte ayon sa Senado, naging PNP Chief General. Yung kumidnap na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte daw. Di po ba naging PNP Chief ng Pilipinas, ng ating bansa? Baka ito, hindi kaya. Baka mabigyan pa po ito ng sinasabing, bonus, promotion. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong dahil malapit na pong magretiro ang Ombudsman Martires, mga tambay. Baka mamaya dahil marami pong naghahangad po sa posisyon na yan. Kasama na po ang DOJ Secretary dyan na si Boying Remulla. Baka lang, hindi naman natin alam ang isip ng pamahalaan. Sinasabi lang po natin. Kasi po, lahat po ng nagiging attack dog o sinasabing nagpapakaaso sa pamahalaan di umano ay nabibigyan po ng mga parangal, nabibigyan ng magagandang posisyon.
Hindi po ba? Kaya hindi po malayo na baka katulad din po nung nagpakaaso, ito po inabansagan din na attack dog. Baka isang araw magulat tayo lahat na siya na po ang papalit sa ombudsman. Nako po, dahil alam naman natin na napakaraming issue rin po sa ombudsman ang pamahalaan, lalong-lalo sa ginawa nilang kidnapping sa dating Pangulong Duterte, ayon po sa investigasyon ng Senado, sa pangunguna po ng kapatid na ateng ng adeng. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang umuugo ngayon. Tingnan po natin, mga kababayan. Pinag-uusapan na po sa mainstream media yan. Laman na po ng balita ang napakagaling ng USEC sa kasaysayan ng bansa. Isa po itong history ng bansa na nagkaroon tayo ng ganitong USEC sa kasaysayan ng bansa nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Kasaysayan po yan, history. Kasi history ng bansa na merong isang USEC binansagan ng Vice President na garbage in, garbage out. Bansag sa isang USEC. History yan, kauna-unahan yan. Na mismong Vice President, tinatawag kang basura. Basura ang pumapasok sa bibig mo at basura din ang lumalabas sa bibig mo. History po ng bansa yan. Kauna-unahan po nangyari sa bansa natin yan na meron pong USEC na nabigyan po ng titulo. Binigyan ng titulo ng isang lingkod bayan na pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ang pagiging vice presidente. Na bansagan mo isang USEC ng garbage in, garbage out. History po yan. Kasaysayan na ng bansa yan. At ganun din po ang isang abogado na naging parte ng COMELEC at naging parte po ng COA na isang magaling na abogado rin po na si Atty. Guanzon ay binansagan din po ng alias at kinoronahan pa niya yung pagiging sinasabi ni Atty. Guanzon na bagay daw po dito sa USEC yung pagiging attack dog, reyna ng mga attack dog, mga kababayan. History po ng bansa. Kaya kailangan po huwag payagan ng palasyo yan na tuluyan na pong mawala. Mga kababayan, mawawala na po. Mawawala na po ng tagatama. At lahat po ay mali sa mga Duterte. Hindi po ba? Manghihinayang po ang palasyo dyan. Kasi mula po nung naging USEC yan, wala na pong ginawa yan sa pagiging USEC niya di umano. Puro sa Duterte nakatutok. Kaya napakagaling po History po yan. Hindi po nawawala sa kanyang press con ang mga Duterte. Kaya nga po yata siya nilagay para naman dyan. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya lang naman nilagay yata talaga yan. Para maging attack dog yata talaga. At manira ng manira sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Hindi kaya? Hindi na masama magtanong. Yan po mga kababayan ang ating pong komento dito po sa talagang pinag-uusapan po sa mainstream media. Una po ang courtesy resignation ng USEC at ang First Lady na sa kauna-unahang pagkakataon sa Amerika pa ang biyahe ay hindi po kasama. Nakapagtataka. Amerika. Presidente ng Amerika ang iyong makakaharap at ang First Lady ng Amerika. Hindi ka kasama. Mga kabayan, napakalaking question mark yan. Tatanungin mo bilang Pilipino, bakit kaya? Ano dahilan? Mga kababayan, nahiya kaya? Kahiya-hiya kaya ang ginawa niya? Nakalat sa buong mundo? Yung inilabas na result ng LA Police doon sa result ng pagkamatay ni Tantoco. Di ba? Lumabas po yung result Ano po ang sinabi? Ang result po ng County of Los Angeles Medical Examiner. Ano po ang nilabas? Positive. Cause of death? Cocaine. Cocaine effect. Mga kababayan. Droga. Pulburon. At ito po ay kasama ng First Lady. Hindi po maitatanggi na kasama niya po ito. Hindi po ba? Mga kababayan, nakakalungkot, nakakahiya. Binigyan po tayo ng kahihiyan
ang ating bansa ay nalagay po sa kahihiyan sa naging issue po na ito. Issue po ng cocaine, issue ng droga, issue ng pulburon. Nakakahiya ang ating bansa. Pinakamataas, asawa ng Pangulo, sa Amerika pa nagkalat, di umano. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa ating po mga subscribers, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ingat po. At sa ating po mga nagbibigay na biyaya, mga kababayan natin, shoutout po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, lagi ko pong hinihiling na pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at maingatan po sa kapahamakan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan sa mga dasal. At syempre po, paalam po muna sa muli. Ingat po tayong lahat mga kabayan. Doble ingat po tayo. Bye-bye.